Maririnig ninyo sa background ang na parang may pumipito dahil dito sa aming lugar ay masama ang panahon sa ngayon dahil may parating na bagyo. Bagyong nararanasan din sa Pilipinas kagaya ng nangyari sa latest resupply mission ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal na ay parang binagyo o daig pa ng binagyo ang nangyari sa resupply boat na ginamit ng Philippine Navy. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, paano mo i-upgrade, palalakasin ang pwersa ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines? Halimbawang ako ang presidente ng Pilipinas, ang resupply mission ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay palaging hinaharas ng China Coast Guard at para bang ayaw magpadala ng supply dahil pinaghihinalaan nilang may dala itong construction materials para sa pagre-repair ng Sierra Madre, ng BRP Sierra Madre. Kung akong presidente ng Pilipinas, magpapagawa ako ng isang special military operation. Ito ay kagaya ng lumang barko ng Philippine Navy. Mamimili ako ng dalawang medyo maayos-ayos pa o dalawang matibay na lumang barko ng Philippine Navy at i-convert ito na magkaroon ng helipad. Halimbawa, dalawang barko ang papagawa sabay na i-convert na magkaroon ng helipad, at pag ito ay natapos, ang isang barko ay sadsad o sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal ang isa upang magkaroon ng military outpost sa lugar na yon na permanente o pansamantalang matagal. At ang isa naman ay isadsad sa tabi ng BRP Sierra Madre upang magkaroon ng bagong military outpost doon na siyang kapalit ng BRP Sierra Madre. Total, ayaw naman ng China na magdala tayo ng construction materials, ay ang mas mabilis na gawin ay magsadsad ng panibagong barko sa lugar na yon upang siyang maging tirahan ng mga nagbabantay na sundalo. Sa kabila noon ay popondohan ng ang Coast Guard ng 50 billion pesos a year para papagawa ng mga bagong patrol boat na bago at malalaki na patrol boat na maaaring magamit sa pagbabantay sa buong Pilipinas, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa iba pang lugar ng Pilipinas
dahil sa ang Pilipinas ay ikalima sa buong mundo na may pinakamahabang coastline. Kaya kailangan ng maraming barko ng Philippine Coast Guard. Kaya 50 billion pesos a year per year ang ilalaang pondo para sa kanila. Siguro mga 10 years na 50 billion pesos per year ang kailangan nilang budget para papagawa ng mga bagong patrol boat. At sa Philippine Navy naman ay 100 billion pesos a year sa loob siguro ng mga 10 to 15 years na 100 billion per year pambili ng mga barko, submarine, destroyer, frigates at corvettes. Dahil sa tansya ko ay ang kailangan ng Philippine Navy ay mga 12 destroyer, 12 submarine, mga 36 na frigate at 36 na corvette. Yan ay sa aking palagay lamang. Kaya kailangan nila ng malaking budget. Sa Philippine Air Force naman, kailangan ng Air Force ng mga fighter jet na bago. Kasi kung segunda mano, bakit mo pa bibilhan yun? Bakit mo pa bibilhin ng segunda mano? Inayawan na nga yan ng naturang may-ari dahil mataas ng maintenance. Kaya kung gusto mong makatipid, bumili ka ng bago. Dahil ang bago, matagal mo nang gagamitin bago magkaroon ng sira. Sa Air Force siguro kailangan nila ng mga 60 to 80 fighter jets at mga 100 na utility helicopter. Idagdag pa ang mga attack helicopter at mga drones. Kaya siguro mga $75 billion sa 75 billion pesos per year ang kailangan nila within 10 to 15 years. At sa Philippine Army naman ay 75 billion pesos din per year sa 10 to 15 years na budget yan. Kaya 75 billion pesos sa isang taon, sa 10 years ay 750 billion pesos yan. Kung aabot ng 15 years, mga 1 trillion na mahigit, 1 trillion pesos. Dahil kailangan ng army ng mga missile, kanyon, tangke, mga drones. Dahil ang mga labanan na ngayon ay drone at saka mga portable missile din para sa close encounter. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share para magkaroon ka ng update sa aking mga bagong video.